Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger broadcast journalist from Albay. Sunod-sunod na dagok sa buhay mga kababayan ang na-experience ngayon ni Sara Duterte. Sabi nga, when it rains, it pours. Yung kanyang tatay mga kababayan denied yung interim release. Yung kanyang chief security, si Colonel Lachica, tinanggal dahil sa pagkasabit sa confidential funds. Tapos na-appoint mga kababayan si Boyeng Rimulya, kakalkalin daw yung salihin. Hindi lang ni Sara, mga kababayan, pati yung formalin ng kanyang tatay. At ngayon, ito naman yung balita. Ayan o, kinatay ni mamamayang liberal, party list representative and House Deputy Minority Leader Laila De Lima yung kanyang budget sa Office of the Vice President. Pero pasalamat na lang siya mga kababayan, tiniran pa siya, di ba? Doon sa Senado, dinagdagan ni Bongo. Yung budget niya daw, ibigay niya kay Sara Duterte para maging working vice president. Kahit bigyan mo po yan ng bilyon na pondo mga kababayan sa Office of the Vice President, ganun pa rin. Hindi man magtrabaho. Ang trabaho niya mga kababayan, manira sa gobyerno. Habang sumusweldo mula sa ating mga mamamayang Filipino, yun na lang naubos yung kanyang energy sa panira sa gobyerno. Kaya kulang pa itong kinatay, mga kababayan ni Laila De Lima, yung kanyang budget. So, minintay na lang yung kanyang budget na 733 million. Nirecheck po yung proposed increase sa kanyang 2026 proposed budget. May hinihingi sana na 169 million increase. Sabi po ni Laila De Lima, every peso anya in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Iyayaw magsabi mga kababayan ng totoo ni Sara Duterte kung paano niya ginamit yung pundo niya sa Office of the Vice President, lalo na yung confidential funds. Ang palusot niya, ngayon niya kasi wala naman bagaan niya kung hinihinging confidential funds. Wala nga ngayon, pero yung hiningi mo noon na 612 million na confidential funds, hindi mo pa man na ipapaliwanag kung paano mo ginamit. Lumabas puro si Chiria. Yung mga pangalan po na lumabas, puro chicheria. At nang i-check sa PSA, hindi makita, non-existent. O di ba? Hinapakalinaw na palusot po. Yung mga seminars na kinandak ng Office of the Vice President at DepEd, yung palang gumastos yung Armed Forces. Ginawa lang yung dokumento. Pagkatapos, kinobra yung budget. Yan ang lumabas po sa investigasyon ng House Committee on Good Government. Binanata ni De Lima si Sara Duterte sa kanyang repeated refusal to face Congress to explain the use of public funds, describing it as an insult and arrogance. Using a vivid analogy, De Lima likened the Vice President actions to a child who squanders the family's money without answers, saying the reduction in the budget serves as a discipline, not demolition. Correct. Saan nga nakakitang isang bata, mga kababayan, na palibasa spoiled brat, hindi napalaki ng tama ng kanyang magulang na sanay siguro sa ganung pag-ugali, hihingi ng allowance. Siya pa yung galit nang tanungin kung paano ginamit yung previous allowances na binigay ng magulang. At nag-set pa ng kondisyon, dapat na niya, para ako pumunta dyan, yung Office of the President niya, si Bongbong, dapat na niya pumunta din dyan to defend his budget. Talaga nakakita ganyan na ganyan na leader, mga kababayan. Sa kanya yung mga taon ko dapat lifted yung yung immigration watch list. Dapat i-lift niya yon. Pag hindi niya ako pupunta dyan. Ganon katindi, mga kababayan, si Sara Duterte. At malamang kasama ito sa kanyang mga behavior niya na dinidisplay niya, mga kababayan, sa Congress. Sabi nga natin, pati yung kanyang walang tigil na pag-atake sa ating Pangulo,
at yung mga kasama niya na siging panawagan ng Marcos resign sa kabanta ng kudita, nakatulong para po ma-deny yung request for interim release ng kanyang tatay. Grabe pala na niya ugali ng anak nitong akusado ng crimes against humanity. Talagaan niya hindi po pwede. Hindi pwedeng i-release kung yung presidente niya ng Pilipinas gustong palitan, hindi sa pamamagitan ng eleksyon, kundi sa pamamagitan ng puwersa. Lalo na niya kung yung tatay niya, pagbigyan natin yung interim release, malamang niya hindi na babalik talaga. Unang-una niya, ang linya ng kanilang sinasabi, kinidnap yung kanilang tatay. So bakit ibabalik sa kidnapper? Di ba? Kaya sabi ko nga, mga kababayan, iniintay ko kung kailan magpapalabas ng statement si Sara Duterte tungkol sa pag-deny ng ICC. Mas maganda, pagmumurahin niya uli, tulad ng pagmumura niya sa ating Pangulo, pagmumurahin niya yung ICC. Kasi maganda yung epekto sa kanyang tatay. Yung sinabi niyang na video, nag-video si Sara, i-jailbreak lang, jailbreak daw si i-jailbreak niya natin si PRRD. Sinusulsula na sumugod yung 16 million na mga bumoto sa kanyang tatay. Ayun, denied. Kita na ninyo ba? O ngayon, going back dito sa kanyang budget, denied din po yung request for increase. That's served. Di ba? Kung sabi dito, De Lima emphasized that the move contrasts with previous actions by the Vice President's father, former President Rodrigo Duterte. What we do here is different. We call out entitlement. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan. Sa mga imbentong project, it is a trust. Yan po yung tinutukoy ni Laila de Lima, yung mga chichirya, si Mary Grace Piatos, si Pampano, kung ano-ano pang mga pangalan. Inimbento para ma-justify yung pagkubra, mga kababayan. At hanggang ngayon, hindi may paliwanag kasi in-archive ng Senado yung impeachment case laban kay Sara Duterte dahil sa desisyon ng technicality man lang po ng Supreme Court. Pero wala siyang takas kay Ombudsman Boying Rimulya. Ang sabi ni Ombudsman Rimulya, bubuklatin nila yung tungkol sa confidential funds. Di ba? Pati yung Farmally case. Kaya sabay-sabay ito, mga kababayan. She acknowledged that the proposal could generate mixed reactions and potentially be exploited for political sympathy, but stressed that the House must prioritize accountability, fairness, and respect for institutional process. So sabi ni Laila de Lima, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the Vice President from 889.24 million pesos to its 2025 level of 733.2 million pesos. I so move. Maraming salamat po, sabi ni de Lima. Sabi niya, and until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Kailangan talaga turuan po ng diksyon itong si Sara Duterte. Ang pagkonsenti po ng Senado kay Sara Duterte, yon ang sumira sa kanila. Kaya itong Congress, mas mabango ang Congress ngayon. Mas matitino yung ating congressmen kasi kaysa sa mga senador. Galit yung ating mga mamamayang Pilipino sa pagkonsente nila sa masamang pag-ugali, maling gawain ni Sara Duterte. Kaya tingnan ninyo ngayon ang kalagayan ng Senado, nabubulok na Senado. Yes, sabi po ni Vic Sarmiento, dapat nga walang budget. Dapat nga walang budget yan eh. Kung gusto niya na mamasyal sarili niyang pera, gamitin niya sa dami ng mga nakulimbat nila. Sabi ni Jessica Santos, totoo naman, pinahamak lang sa kanila. Pinahawak lang sa kanila. Yet, kung gastusin nila, parang kanila, yung pera, steward lang sila. Sabi ni Minda Maghirang, dapat nga po bawasan pa yan, masyadong malaki. Sabi ni Edo Vigis, dapat nga po wala ng budget, isuli ang parang nakurakot.
Sabi ni Caroline Jones, dapat 1 peso na lang. Dapat 1 peso na lang nga. Sabi ni Vermas Ladet, good job, describe her perfectly. Sabi ni Romy Di Maapi, dapat zero budget. Sabi ni Alexis Bermudez, siya na si Saddam. Sa dami ng security pinapasweldo, sa dami ng travels, sa dami ng hindi maipadiwanag na gastos, sa dami na Mary Grace Piatos na hindi mo mapatunayan kung sino. Simple lang ang kwento ni Dilima. Hindi tulad ng forthwith na binibigyan ng ibang kaulugan. Narinig ko usapan ng mga nagwawalis sa kanto. Sabi ni Alex Umagat, mas mabuting travel allowance na lang ibigay, total puro biyahe na lang naman ginagawa niya. Sabi ni Maris, dapat lang hindi siya nagpapakita para idepensa ang budget ng kanyang opisina. Tapos may mga kondisyonis pa. Dapat nga pangpasweldo na lang sa employees ang ibigay kay Saraulo. Sabi ni John Fornia, mababawasan pang travel at pasahod sa mga trolls. Sabi ni Gardo Palma, gustong taasan ang budget niya para magamit sa kalukuhan niya at pabagsakin ang admin dahil siya ang unang magkikinabang at di na makahintay. Sabi ni John Loyola, ang laki pa nga ng budget ng OBP. Sabi ni Salvacion, nako, manggagalaiti na naman sa inyo ang mga fanatics at enabler. Sabi ni Victor Jordan, kulang na kulang yon sa mga travels at sangkatutak na security niya. Kawawa naman, bawi na lang sa confidential funds para kila Mary Grace Piatos, Chippy McDonald. Walang kumampi, mga kababayan kay Sara Duterte. Lahat sang-ayon sa ginawang aksyon na pagkatay ni Laila de Lima sa budget po ni Piatos.